Nang makita ni Alexandra ang plano nitong pagsampal sa kanya ay umatras siya. Dahil sa pag-iwas niya ay nawala ng balanse ang lalaki. Natisod pa nitong isang paa dahilan para sumalampak sa sahig si Thunder. Kung hindi pa nito naitukod ang mga kamay ay makikipag face to face na ito sa lupa. Mas lalo lang nagalit si Thunder sa nangyari. Na makabawi ito'y mabilis na bumangon at nangingit-ngit na humarap sa kanya. The heck with you? Gusto mo talagang masaktan na no? Susugod na naman sana ito. What are you doing? Napabaling silang pareho sa nagsalita. Nakakunot ang noon ni Georgia habang nakatingin sa kanila. Kadarating lang nito at dahil naiinip na sa paghintay ay nagplano itong hanapin sila. Ngunit hindi nito inaasahan ang makitang eksena. Magsasalita na dapat si Alexandra nang maunahan siya ni Thunder. Nagkukumahog tong lumapit sa kanyang kaibigan at tinawakan ng mga kamay nito. Babe, look what she had done to me. Sumbong nito. She's asking for my telegram and I refuse to give it to her. Sabi ko baka magalit ka, pero pinipilit niya ako. Nang hindi ko binigay sa kanya ay tinapunan niya ako ng juice. Tinuro siya ni Thunder. This woman is a witch and messing around. Napaawang ang bibig ni Alexandra na marinig ito. Ito pa talagang may ganang magsumbong. Si Alexandra? Nakakunot noong tanong ni Georgia. Napairap sa hangin si Alexandra nang makitang pagtango ni Thunder. Napakasinungaling nito. Nagbaba ng tingin si Thunder kay Georgia at mahigpit na hinawakan ang kamay ng babae. You know how much I love you. But this is also hard for me, you see? Kahit ang kaibigan mo hindi mapagkakatiwalaan. Sumunod pa talaga siya sa akin para lang hingin ang Telegram account ko. Sumulyap muli sa kanya si Georgia. But I rejected her. Cause for me, you're the only one, babe. Oh God, forgive me. Nailing niyang saad. Binalingan siya ng tingin ni Thunder at nang makitang sarkastiko niyang tingin ay mas lalo lamang tunapikon. You have to believe me, Gia. Naubos ang pasansyang saad ng lalaki. Ibinalik ni Thunder ang tingin kay Georgia at nagsusumamo ang mga matang tumingin sa babae. You wouldn't let your crazy friend ruin our relationship, right? Tumango si Georgia sa lalaki. Unti-unting nawalang kaba sa dibdib ni Thunder. Ngayon ay bumalik ang kanyang pride sa sarili. Tama siya, kagaya lamang si Georgia ng ibang babae. Kahit ang pagkakaibigan ay isa sakripisyo nito para sa kanya. Alam niyang mas pipiliin siya nito. Nginitian niyang babae at saglit na nilingon si Alexandra. Seryoso lamang ang tingin ni Alexandra sa kanya. Nang balingan niyang muli si Georgia ay nagangat nito ng kamay papunta sa kanyang mga braso. Mas ginitian niya palalong babae. Ngunit tumigil ang kanyang mundo nang maramdaman niya ang tuhod ni Georgia sa pagitan ng kanyang pagkalalaki. Shit! Hinawakan niya yon at halos mamilipit sa sobrang sakit. God, shit! Sunod-sunod niyang mura, napahawak siya sa gilid ng sink para suportahan ang sarili. Namumuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata at parang puputok ang ugat sa kanyang ulo dahil sa ginawa nito. You're so stupid, Thunder, ani Georgia. Do you know why I said that you're stupid? Nagbaba ng tingin si Georgia sa lalaki na mimilipit pa rin sa gilid. Because why would Alexandra ask for your telegram? Mas kapani-paniwala pang uulan ng yelo sa Pilipinas kaysa hingi niya yun sa'yo. Umirap siya sa hangin at mabilis na naglakad papunta kay Alexandra. I'm your boyfriend. Dapat akong huminga ng malalim si Thunder. Ako ang paniwalaan mo. Hawak-hawak pa rin itong pagkalalaki at hindi pa tuluyang nakakabawi. Lumingon sa kanya si Georgia at napailing. Well, ilang buwan pa lang tayo magkakakilala but Lex is my best friend for 7 years. So dream on. Hinawakan ni Georgia ang kamay ni Alexandra at tinila ito palayo sa lalaki. Nagsisigaw pa rin si Thunder pero wala na itong magawa. Nang makalayo sila ng tuluyan ay umabisyete si Georgia sa kaibigan. I don't want to eat her anymore. Come on, let's go to another restaurant. You sure? Tanong ni Alexandra sa kaibigan. Ngumiti naman si Georgia pero hindi na yun umabot sa mga mata ng babae. Of course, Thunder is here and it wouldn't be poisonous to breathe the same air with him. Bahagya siyang natawa sa sinabi nito. Naganap nga sila ng panibagong restaurant. Ngayon ay pinili ni Georgia ang isang high-end Chinese restaurant. Order whatever you want. May treat. Tinignan niya ang babae. Medyo maayos ng mood nito kumpara kanina. Kaya naman huminga siya ng malalim. I still feel sorry about what happened, Gia. Aksidente ko kasi narinig ang pinag-usapan kanila. He's asking. Hayaan mo na yun, Lexa. Putol nito. I know you better than anyone. You're so demure and mindful. Alam ko hindi ka naging violente maliban na lang kung ipoprovoke ka. Tinasa niya ng kilay ang babae. Tumawa to. Beside, I'm better off without him. At yung hinihingi niya sa akin, he'd die first before I gave it to him. Hindi mo pa ibinigay? Napasinghap si Georgia.
Gosh, Lexa, your mouth, of course not. Ano akala mo I play a lot about I only give myself to the man I'd marry? Napatitig sa Alexandra sa kaibigan. Alam niya naman yun, gusto lamang niyang asarin si Georgia. Nakapag-order na silang dalawa nang balingan siya ng kaibigan. Tumikim ito at nananansya. Anyway, what are you planning to do? Tinignan niya ang babae. Do with what? Nagtaas ng kilay si Georgia at naningkit ang pagkaraan ng mga mata. With your marriage, natigilan siya. Alam naman niyang tinatanong yun ng kaibigan pero hindi pa rin siya nakapaghanda. Sumandal siya sa upuan at nag-iwas ng tingin. I'm filing for a divorce. Marahan ang boses niya. Natahimik saglit si Georgia. Nanitig pa rin ito sa kanya. Nakarating ang order nilang pagkain kaya mas humahaba pa ang katahimikan sa pagitan nila. Ilang subo pa lamang hindi na nakayanan ni Georgia na hindi magtanong ulit. What would happen then? Anong plano mo? Iiwan mo lang si Gareth? Paano ka magsisimula? Sinubukan ni Alexander manatiling kalmado pagkatapos ng mga tanong nito. Sinulyapan niyang kaibigan at medyo napangiti nang makitang pag-alala sa mga mata nito. Stop worrying about me, Gia. I'll be fine. Kung ganun, naalis ka na rin sa kumpanya ni Gareth? Right, of course. It'd be awkward kung manatili kang assistant niya, hindi ba? Tumango siya ng marahan. Well, I think it's about time to change my career. Bala kong bumalik sa pagdedesenyo. Umawang ang labi ni Georgia nang marinig iyon. Pilit naman nang ngumiti si Alexandra. Yun talagang plano niya. Ngayon na bumalik na si Natalie, ay alam niyang wala na talaga siyang puwang sa buhay ni Gareth. Kaya mas makakabuti kung ngayon pa lang ay planuhin na niyang gagawin niya para hindi siya magiging kaawa-awa sa huli. Maybe it's time now to prioritize myself. Halos mapahalakak si Georgia sa kanyang kaibigan. Alam niya kung anong sakripisyo ni Alexandra para kay Gareth. At isa nga sa kinatatakot niya ay mapag-iwanan to. Pero matalino si Alexandra. Nakikita niya magandang desisyon nito. I'm glad to hear that, Lexa. Nangingiti siya sa babae. Dapat ngayon nung una mo pa yan ginawa. What would you get from serving coffee and water every day? You're very beautiful and capable. You even won awards for your designs when we were in college. You should get back on making designs. Ngumiti siya sa babae. Kahit na anong maging desisyon nito ay susuportahan niya. I bet you'd be more successful without him. Dagdag niya. Matagal na niyang kinikimkim ang saloobin ngunit dahil ayaw niyang masaktan si Alexandra, ay pinipili na lamang niyang manahimik. Alam niyang nararamdaman ito para kay Gareth. At wala siyang lakas ng loob para pigilan ito dahil kahit naman noong pinagsasabihan niya si Alexandra, hindi pa rin ito nakikinig. Pumayag pa rin ito sa peking kasal na inalok ni Gareth. Ngayon ay masaya siya para sa babae. Sa wakas ay nagising na rin to sa pagpapantasya kay Gareth. Oh, by the way, nakabalik na pala ng Pilipinas si Marcus. Natigilan si Alexandra dahil sa sinabi niya, mas lalo lamang lumaki ang pagkakangiti niya. Shock, sure you do? Kasabay nitong pagtawa niya. We met in the airport. Muntik na nga hindi ko makilala. He's much more good looking na ngayon. Kinindatan niya ang kaibigan. Hindi na itago ni Alexandra ang gulat sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahang babalik pa ng Pilipinas si Marcus. Nakabalik na siya, tumango si Georgia. Yes, and I remember you immediately, Lexa. Naalala ko pa nung college tayo, everyone's rooting for both of you. Kinunutan niya ng noo si Georgia. Kayo lang naman ang nang-aasar. Hey, even the professors, depensa na kaibigan. Napailing na lamang si Alexandra. Mark is very successful now. I hear he's doing well in investment and banking. Sumimsim siya sa kanyang Diyos at hindi na nagsalita. Pagkatapos niya sa college ay naging focus na lamang siya kay Gareth. Maliban kay Georgia, wala na siyang contact sa iba pa nilang kaklase noon. Actually, I was very optimistic about you and Marcus at that time. Although he is 2 years older than you. He's kind towards you. Sumimsim din si Georgia sa inumin. And I'm a little envious about it. Tinasa niya ito ng kilay. Tumigil ka, Gia. Mabait sa lahat si Marcus kung hindi niya lamang binibigyang mali siyang mga ginagawa niya nun sa akin. Hindi niya kailanman binigyan ng kahulugan ng kabutihan ni Marcus sa kanya. Pakaramdam niya kaya lang naman magandang trato sa kanya noon ni Marcus ay dahil sa president ng school organization na sinalihan nila. Baguhan lamang sila sa organisasyon kaya noon ay binigyan sila ng atensyon ni Marcus. Napailing na lamang si Georgia sa kanyang kaibigan. Masyado tong inosente sa mga galawan ng lalaki. Kung hindi niya pa ito kilala, ay isipin niyang manhid ito. Iba ka talaga, Alexandra. Well, now that you're mentioning people from the past, sinipat niya na tingin si Georgia. I hear that James is back. Kung kanina natatawang babae, ngayon ay unti-unti naglahong ngiti nito. Ha? Si James? Jameson Blake? Ulit niya. Naging fiancé ni Georgia si James pero dahil
Sa naging problema ng kanilang pamilya ay pinakansela nitong engagement at tuluyang inilayo si Georgia ng kanyang daddy. Magkaibigan si Garrett at James, kaya nang bumalik si James sa Pilipinas ay madalas nito makitang bumisita sa opisina ni Garrett. Tuluyang napawi ang ngiti ni Georgia dahil sa sinabi niya. Unti-unti itong nagbaba ng tingin sa pagkain at nakibit-balikat. I already hear that, but who cares? Tinitigan niya ng mariin si Georgia. You still care. Hindi ito nagangat ng tingin kaya napailing siya. Sadly, he's getting married, Gia. Dagdag niya. Kung alam ni Georgia ang pagiging baliw niya kay Garrett, alam niya rin ang totoo nitong nararamdaman para kay Jameson. I know that you still love him, Gia. Kaya papalit-palit ka ng boyfriend dahil pinipilit mo sarili mo na kalimutan siya. Pero ikaw lang din ang nahihirapan sa ginagawa mo. Nagangato ng tingin pero blankong ekspresyon ng mukha. Tumitig to sa kanya at pagkaraan ay pumikit saglit. Then congratulations. Pinilit nitong ngumiti. If he's already getting married then, good for him. Nakita niyang dumaang sakit sa mga mata ng babae. Cheers! Tinaas nitong hawak na wine glass at mabilis na tinunggang laman noon. Ayaw ni Georgia na nababanggit ng pangalan ng dati niyang nobyo pero hindi niya magawang magalit kay Alexandra. Tama ito, sarili lamang niyang kanyang pinapahirapan dahil sa pagpupumilit na kalimutan ang lalaki. Pagkatapos ng kanilang hapunan ay naghintay si Alexandra sa basement ng restaurant. Kukunin pa ni Georgia ang sasakyan nito na malapit sa unang restaurant nilang pinuntahan. Minungkahin nitong ihatid na lamang siya lalo na't gabi na. Alexandra, napukaw ang atensyon niya nang marinig ang pamilyar na boses. Nang lingunin niyang pinanggalingan nito ay tumambad sa kanya si Clarice. Pula ang mukha nito at halatang galit dahil pagkatapos paalisin sa kumpanya si Clarice, nalaman ng ilang investors nitong nangyari dahilan para takbuhan ito at bawiin ang ina-invest na pera. Ngayon ay malapit na siyang malugi at mukhang hindi na makakabangon ang inaalagaan niyang kumpanya. Kaya hanggang butong pagkamuhi niya kay Alexandra, mabuti na lamang at nakabalik na si Natalie. Dahil alam niya kung gaano kamahal ni Garrett si Natalie at hanggat maayos ang pakikitungo niya sa babae, ay may pagkakataon pa silang magkaayos ni Garrett. Baka nga tulungan pa siya nitong palaguin ng kanyang kumpanya. What are you waiting here? Looking for a client, Alexandra? Mapanood yung tanong ni Clarice. Kalmado namang hinarap ni Alexandra ang babae at maliit na ngiti ang ginawa dito. Oh no, I had a dinner with my friend Clarice. Kalmado niyang sagot. Tinignan niyang mukha nito at nang makitang namumula pang parteng nasampal niya ay ngumiti siya sa babae. I hope your face is fine. Hindi ko alam kung yung makeup ang makapal o ang mukha mo. Inangat niya ang kanang kamay at menasahe yon. Sumasakit kasi ang kamay ko. Nakita niyang pagsabog ng galit ni Clarice. Mas lalo lamang namulang mukha nito hanggang sa may leeg. You little witch! Humakbang to't susugod ng ngunit nakahanda si Alexander ipagtanggol ang sarili kaya hindi siya nagpakita ng takot. Hindi na siya magdadalawang isip na patulan ng bratinilyang ito. Lalo pat hindi na niya kailangang isipin ang sasabihin ni Garrett. Stop it, Clarice. Natigilan ng babae dahil sa boses na yon, mabilis na nagtungong mga mata ni Alexandra sa nagsalita. Sa likod ng babae ay hindi niya inaasahang ang babae. Nakaupo ang babae sa wheelchair at nakatitig din sa kanya. Malamig ang mga mata nito. Nakasuot ang babae ng puting summer dress at sa isang tingin lang ay matatanto kaagad na galing ito sa prominenteng pamilya. Maganda at elegante kung kumilos. Ang tanging nagiging kapintasan lamang nito ay ang pagiging mahina, dahilan para maupo na lamang to sa wheelchair. So, this is Natalie Jones. Bulong ng kanyang isip. Dahil sa pagiging kuryoso niya noon ay nabasa niya sa isang website ang tungkol sa kalagayan ng babae. Na-diagnose ito na coagulopathy at kasalukuyang ginagamot. Tumigil si Clarice at pilit na pinakalma ang sarili. Binalingan niya ng tingin si Natalie at peking ngumiti. Nat, I guess I have to introduce to you Kuya Garrett's assistant. Makahulugan ang boses nito. This is Alexandra Gonzaga. Nang umalis ka, siyang pumalit sa'yo at ginalingan ng pag-aalaga kay Kuya Garrett. Mas malakas ng boses ni Clarice dahilan para mangunot ang noo ni Alexandra. Gusto talaga niyang iskandaluhin ang babae. May ilan pa sa mga napatingin sa gawin nila. Samantalang si Natalie gulat na napatingin sa kanya, namutla rin ang mukha nito. Ngunit mabilis din itong nakabawi. Unti-unti itong bumaling sa kanya at ngumiti. So, you were the assistant? Garrett's assistant? Saad nito, sinulyapan nito ng tingin si Clarice. Clarice, my bag seems to have been left in the restaurant. Pwede mo bang balikan? Masuyo nitong tanong. Gusto sana nitong magreklamo. Ngunit nang makita ang seryosong tingin ni Natalie ay napalunok na lamang at saka tumango. Yeah, sure. I'll be back in a minute.
Bumalik sa kanya si Clarice at pinagtasan siya ng kilay. Umalis din ito pagkaraan ng dahilan para maiwan silang dalawa ni Natalie. Nagangat ng tingin sa kanyang babae at ngumiti. Alexandra, I've heard about you. And I guess dapat lang ba salamatan kita sa pag-alaga kay Jared? You know I still feel guilty for leaving him. Tinitigan niya maigi ang babae. Napakamahinahon ng boss nito. Kasalungat sa kanyang inasahan. Pero para kay Alexandra, malaking kalokohan ng mga sinasabi nito. Halata namang hindi lang siya assistant ni Garrett at imposibleng hindi nabanggit ni Garrett ang pagpapakasal nila. I was too willful before and ran abroad for a small conflict. Maliit na bagay lang naman ang hindi namin pinagkasunduan noon pero masyado ako nagmatigas. Nagbuntong hininga si Natalie. Hindi ko akalain na hihintayin ako ni Garrett, but I'm grateful for his patience. Ngayon na bumalik na ako, handa na akong ituwid ang pagkakamali ko noon. Tumitig ito sa kanya at matamis na ang ngumiti. I'm going to marry him. Tila pinaglalaroan siya ng kanyang pandinig. Napatulala siya sa babae, tinintay na dugtungan pa yon pero wala na. Unti-unting bumaon sa puso ni Alexandra ang isang maliit na karayom. We haven't divorced yet. Can't he really wait to get married? Ganun ba siya kasabi kay Natalie na hindi siya makapaghintay? Paghihimutok niya. Unconscious Alexandra. Tawag nito sa kanya nang mapansin ang pagiging tulala niya. Are you okay? Pilit na tinago ni Natalie ang kanyang ngiti nang mapansin ang gulat sa mukha ni Alexandra. Kitang-kita niyang pagkabigo sa mga mata nito. Alexandra, bakit kailangan mong sabihin sa akin? Putol niya, tumitig sa kanya si Natalie. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi nito tang malanghel sa mukha na palitan ng kakaibang ekspresyon. Sumisingaw sa mga mata nitong disgusto, ngunit ngumiti ulit sa kanyang babae. I knew Garrett, mahalaga para sa kanyang mga empleyado niya. And I hear that you were close to him. Kaya sinasabi ko sa iyo mga plano naming pagpapakasal para sana maimbitahan. Maimbitahan? Napatawa siya sa kanyang isip. That's ridiculous. Yun ang huling bagay na gustong mangyari ni Alexandra, ang maimbitahan siya sa kasal ni Garrett at Natalie. Ayaw na niyang marinig pa ang ibang sasabihin nito, kaya naglakad siya paalis pero tinawag nitong kanyang pangalan. Ayaw kong isipin na natutulog ka sa aking lalaki, ngunit nakikita kong iyong reaksyon. Hindi ko maiwasang isipin na totoo ang mga alingaw-ngaw. Natigilan siya. Hindi siya tanga para hindi maisip na alam na nitong usap-usapan ng mga tao tungkol sa kanila ni Garrett. Kung hindi sinabi ni Garrett ang totoo sa babae, hindi na niya yun problema. Hindi na rin niya planong ipaliwanag ang sarili kay Natalie. Muli siyang humakbang at tuluyan ng iniwan ng babae nang marinig ang sigaw nito. Alexandra! Nilingon niya ito't natagpuan ng babae na kasalampak sa semento. Nahihirapan tong makatayo. Help me! Nang hina nitong sabi. Kahit nalabag sa puso niya ay naglakad siya pabalik para tulungan to. Hindi ba to ang kanyang puso para hindi maawa sa babae? Hinawakan niyang baraso nito para tulungan pero naramdaman niyang bumaon sa kanyang brasong kuko nito. Humapdi yon dahilan para tingnan niya si Natalie. That's what you get from stealing what is mine. Mababa ang boses na sabi nito. Nabitawan niyang babae at muli itong sumalampak sa sahig. Help! Sunod na naramdaman ni Alexandra yung malakas na pagkatulak sa kanya. Ang katawan niya ay tumama sa gilid ng railing sa lakas ng pagkakatulak. Nalalabong mga matang napatingin siya sa gumawa nun, ngunit sumikip lamang ang kanyang puso na makitang si Garrett yon. Dumalo ito kay Natalie at binuhat ang babae. Oh my, Nat! Dumating din si Clarice. Napakawalang hiya mo talaga, Alexandra. How could you do this? Noon lamang bumaling ng tingin si Garrett sa kanya, hinawakan niyang kanyang tagiliran at ininda ang sakit. Habang ang kamay ay maingat itong binuhat si Natalie. Uminit ang sulok ng kanyang mga mata at parang hindi siya makahinga. Nagbaba siya ng tingin sa kanyang tiyan nang mapansing kumikirot yon. Hinaplos niyang kanyang tiyan at kinain ng pangambang na maisip na maaring malagay sa panganib ang batang na sa kanyang sinapupunan. God please, no. Ngunit patuloy ang pagsakit ng kanyang tagiliran. Maging ng kanyang puson, pinilit niyang tumayo at nang mapansin ang dugo sa kanyang suot na dress, ay mas lalo lamang kinain ng takot. Tulong! Walang lakas niyang saad. Nilibot niyang tingin at nakitang paalis pa lamang ang sasakyan ni Garrett. Naglakad siya papunta sa sasakyan nito ngunit umikot yun at sa direksyon niyang tungo ng sasakyan. Ikinumpas niyang kamay para mapansin siya ni Garrett. Heavily tinted ang sasakyan nito kaya hindi niya makitang nasa loob pero umaasa siyang makita siya ng lalaki. Wala pa si Georgia at kung patuloy siyang duduguin ay magiging bantayan sa buhay ng kanyang baby. Naiyak niya ikinumpas ang mga kamay at napagdesisyon ng harangin ng sasakyan ni Garrett. Pero dahil sa panghinay hindi na siya makapaglakad. Garrett! Nanghihina niyang tawag sa lalaki. Nang nasa tapat na niyang sasakyan, ay muli niyang ikinaway ang kamay pero tuloy-tuloy lamang ito hanggang sa lagpasan siya. Sinundan niya ng tingin ng sasakyan ng lalaki.
Kagat ang ibabang labing ininda niyang pagkirot ng kanyang tagiliran at saka hinaplos ang kanyang tiyan. "We'll get through this, I promise." Ngunit tuluyang nanghinang kanyang tuhod, sumulampak siyang muli sa sahig at nanlabong mga mata. Dahan-dahan siyang nawala ng malay. Ano kaya ang mangyayari ngayong tila nanganganib ang buhay ng anak niya sa hindi pagpansin ni Gareth sa kanya? Dahil sa nangyari ay manatili pa kaya si Alexandra kay Gareth? Ano ang gagawin ni Gareth kapag nalaman ang kalagayan ni Alexandra matapos niyang iwan para piliin si Natalie? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.